na stress. May nakikita akong banda dun siguro. May nakita ako kanina na medyo naninilaw pero bandang baba lang ng dahon niya yung naninilaw. Siguro epekto yun ng mga ina-apply natin na fertilizer, mga insecticide. Parang na-stress siya. Ito 19 days, tingnan ninyo. Ayan na. Meron dito, ito yung sinasabi ko na parang may bulaklak na siya na lumabas. Kung nakikita nyo yan, ito. Tapos ito yung sinasabi ko sa pinakatuktok niya, nagwaway na siya, nagkakaroon na siya ng sanga. Okay, ayan po. Siguro mga 5 days or basta makita namin na may mga lumabas na bulaklak, marami ng bulaklak siguro, magpo-pruning na kami, tatanggalin na namin tong nasa baba. Mga 1, 2, 3, tatlong ganyan, tatlo yung parang sanga niya sa baba, tatanggalin namin yan. Tapos mag-i-spray tayo ng ibang klaseng pulyar naman, yung pangpabulaklak, pampabunga na. So wala pa ako noon, bibilhin ko pa yan. Kasi yung pulyar na meron pa lang sa akin, yung pangpaganda ng laki, pampataba, para gumanda yung paglaki, pampalusog ba yung pulyar na in-apply ko. Pero sa susunod na pulyar na i-apply ko, titirahin na natin ng, hindi ko alam kung 25-30 ba yon na pulyar, pero i-check ko na lang, basta pampabulaklak yon. Ito na po, kita nyo naman na mataba yung puno, maganda yung paglaki. Simula nung nagdilig tayo ng molasses, nagpulyar tayo, maganda kasi ang molasses. Sinasabi ko sa inyo, may video ako nung nakaraan about molasses, kung ano yung naitutulong nito bukod sa organic na yung organic na pataba na fertilizer. Hindi pa maapektuhan yung mga tanim mo. Sabi ko 'di ba nung nakaraan, gaya ng mga nakagawian natin na fertilizer tulad ng abono, kung nasobrahan mo maluluto yung halaman o di kaya yung mga pananim mong gulay-gulay. Pero yung sabi ko nga, ang molasses hindi nakakaapekto yan ng mga pananim kasi organic nga po. Kita nyo naman, tulad nito, 19 days pa lang, alalapad na ng dahon yung puno niya, ang tataba. Ayan. First time ko lang magtanim ng sili o magano ng gulay. Pero may mga napanood na kasi ako dati nung gusto kong maggulay. May mga sinusundan na akong nakagawian. Tulad nung molasses, may nag-recommend sa akin na kaibigan natin na taga Pangasinan. Kasi bitirano na siya sa pagtatanim ng sili. Kaya humingi ako ng advice sa kanya. Ayan. Dami ng dahon, puro dahon na yung nakikita mo. Ito maganda oh. Okay. So nagpapatrabaho ako ngayon. May 4 na tao akong kinuha para sa kabila naman ito. Gusto na namin mataniman to. Nagkakabit sila ng binder. Tsaka plastic mulch kung nakikita nyo, natatandaan ninyo yung isa kong video noon. 3 plastic mulch pa lang yung nakabitan, pero ito patapos na. Tapos magkakabit kami ng binder. FYI po, ito tataniman ko ng opo. Kaya may ganito. May mga kawayan na yan na nakatayo. Para gapangan kung yung paglaki ng opo, may gagapangan sila. Ito yung sili ko. Hanggang doon, maluwag din. Kasi itong sili namin, nasa 2,500 na puno.
2,500 na puno yan yung sili namin. Tapos itong opo, tinatansya ko kanina, binibilang ko nasa 500 maigit na puno ang matataniman nito. Sa dulo, magtatanim kami ng talong doon. Hindi ko lang alam, sabi ng karamihan mahirap ang talong, kaya meron kaming maliit na lupa pa doon, natataniman namin ng sili para may pagpraktisan kami, para kung sakaling kaya namin, edi magtatanim tayo ng talong sa susunod pagkatapos nito. Salamat.